boses ba ang puhunan mo sa iyong trabaho? Pero lagi kang namamaos. Nako, alam nyo ba na isa sa mga prone na magkaroon ng problema sa vocal cords ay ang mga voice professionals? Ikaw ba naranasan mo na mapaon? Yeah! Hirap na hirap ka magsalita. Oo. Di ba? Kaya mga kasangbahay, para bigyan po tayo ng mga tips para mapangalagaan ang ating boses. Yeah. Kasama po natin ngayon ang ating favorite ENT, head and neck surgeon. Walang iba kundi si Dr. Hill Vicente. Good morning, Doc Hill! Good morning. Happy Healing Day. Happy Healing Day! So ito na nga, Dok, pinag-uusapan mo lang na yung mga singers at yung mga talagang araw-araw nagdumadaldal. Ano po ba yung common cause or triggers bakit namamaos, ganyan, naku-force yung boses? Yeah, common cause natin, number one, pwedeng yung ordinary colds, respiratory tract infection. Kasi pag sipon, bumabaksak dito, pwedeng namamagay yung lalamunan natin. O yung mga postnasal drip, pwedeng eventually nagkokos ng pagkakaf. Tapos eventually, pwedeng nagkokos ng laryngitis ang tinatawag natin because of acute infection. So, ubo, yan, pwedeng ganun na nangyayari. So, number two, pag tayo ay sigaw na sigaw. Ako. Persistent use of voice. So, lalo na yung mga coaches, lalo na yung coaches, ang ingay, lalo na yung during basketball. Sigaw na sigaw yan. Siyempre, dapat maririnig sila ng kanilang mga players. So, pwedeng magkakaroon sila ng hoarseness, ng laryngitis. Pangatlo, pwedeng yung paggamit ng mga irritants, paggagawa ng mga smoking, alcohol din, alcohol, pwedeng magkaroon ng ganitong problema, tapos pwede rin yung mga vaping would be included. Tapos minsan pagka sa ating profesyon, exposed tayo sa mga chemicals na may mababaho, tapos pwedeng mag-cause atin ng pag-uubo, ubo. So yun yung mga iingatan. Yun ang isang ingatan. Number 4, meron tayong tinatawag na acid reflux. So yung acid reflux, mga acid galing sa stomach natin, umaakyat, tumapunta sa esophagus natin hanggang maapektuhan yung ating vocal cord. So talagang importanteng maiwasan natin ang pagkakaroon natin ng ganitong ang tawag namin sa ENT, laryngopharyngeal reflux. So reflux galing dito. Sa mga iba naman, pwedeng gastroesophageal reflux o GERD, So GERD, sa amin LPR o GERD, ito yung mga iniiwasan natin. So, siyempre, meron pang ibang mga pwedeng mangyari, allergies, sinusitis, because of the postnasal drip, uubuhin ka, pwedeng magkaroon tayo ng laryngitis. Siyempre, minsan nagkakaroon tayo dahil sigaw tayo ng sigaw o salita tayo ng salita, nagkakaroon tayo ng vocal cord growth or nodules. Minsan, common dito sa mga teachers, kaya tinatawag teachers nodules, So, kasi salita sila ng salita, pag titignan natin, yung vocal cord natin, parang ganito, pumapalakpak siya ng gano'n, Tapos, in the process na ganyan, nagagasgas yung dito, or nagkakaroon ng parang callus formation, kaya, pwedeng magkakaroon ng growth, So, nodules ang tawag natin doon. Yun pala yung nodules. Sometimes, meron din tayong mga tinatawag na neurological diseases, na pwedeng magkaroon ng ganitong problema. So, yun ang mga more common natin nararamdaman na 6 o 7 na nabanggit natin. Common Yung causes. top 7. Opo, pero Doc, halimbawa po, nagkaroon na ako ng paus na boses. Yeah. Ano naman po yung easiest way para mabalik po yung boses ko? Easiest way, Importante, hydration. Okay. Inom tayo ng tubig. Mas maganda yung tubig nyo, merong mga honey or ginger para mas mag-produce lalo ng hydration. Yung hydration, hindi ibig sabihin, mga kunting tubig lang, inom ka ng inom. Dapat may certain amount kasi sometimes it depends on your weight, it depends on your height. So generally, we recommend mga 10 glasses of water, 8 to 10 glasses of water. Lalo na ngayon dito, mainit talaga. So minsan talaga, magkailangan natin. So, minsan yung hydration natin, we can get lozenges para maglaway tayo ng maglaway, tapos para magkaroon ng... dry kasi drying, yung drying effect ng ating
ng mga iniinom natin, no? Pwedeng nagkokos ng ganitong problema. Ano yung mga nagpapadry, no? So, milk is one, no? Pwedeng nagkakaroon ng drying effect. Number 2, pwede yung ano natin, coffee, chocolate, tea, may drying effect din yan eh, no? So, alcohol, siyempre, yun ang mga merong drying effect. Avoid all these things, ano? Tapos, siyempre, bukod sa inom ng tubig, rest your voice. Voice rest ang importante. So, kunyari, tulad ninyo, ngayon dito, no, pwedeng, baka sa susunod, mamaya may party kayo, to rest muna tayo. Huwag mo na magsalita. Huwag mo na magsalita. Bulong na lang muna. Walang na. Tapos, hindi, huwag nga magbubulong eh. Kasi wala din talaga doon. You're putting Pahinga talaga. stress. You're putting stress on your vocal fold, no? So, mas maganda, walang yung Zero normal, mas magata pa yung normal. Tango-tango na lang. Pero Dok, sa mga iinumin ba? Kasi minsan kapag kunyari ganito may paos, nabanggit nyo nga po pwedeng honey ginger. Pero yung iba gusto malamig. Ano po ba yung mas advisable? Malamig or mainit para Mas advisable talaga yung mainit-init, no? Huwag naman yung mainit na Ako mainit. yung lukewarm. Lukewarm. No? Mainit-init ng para it will be a soothing effect sa ating throat natin. Ang cold usually hindi ko nire-recommenda lalo na sa mga singers, voice professionals, ano. Kasi it does not give any benefit sa inyo lalo na pag mga voice professional. Mas maganda yung lukewarm water. Yeah. Opo.